Palakpakan natin ang Panginoon sa umaga na ito. Sabi ni John Piper, it's not our feasting with the wicked that typically robs us of our hunger for God, but the constant nibbling at the table of the world that leaves us so full that we have no appetite left for God. So kinain yung appetite natin sa world, yung appetite natin supposedly for God. This morning, we'll talk about desire. When we say desire, ano yung unang pumapasok sa isipan natin? Diba? Parang desire. Parang pagka sa TV, desire. Parang lust. Parang pagnanasa. Diba? Pero desire, madami siyang ibig sabihin, madami siyang pwedeng patunguhan. No? Pero gagamitin natin yung word na yun for this morning, yung desire natin sa Panginoon. Alam nyo, it is not sin that will drive your heart away from God. It is actually idolatry. Right? Yes, obviously the sin will drive you away from God. But more of the idolatry that causes the sin. Okay? Binawin ko lang. Sorry. Mali yung pagkasulat ko. Ngayon ko lang na-realize. If you don't feel strong desires for the manifestation of the glory of God, it is not because you have drunk deeply, no, katulad ng kinanta natin kanina, deeply in love with you, and are satisfied. Hindi ka daw nalasing ng ganung kalalim at hindi ka na-satisfy. No? It is because you have nibbled so long at the table of the world, your soul is stuffed with small things, and there is no room for the great. Sabi ni John Piper, fast and pray is a spiritual bootcamp. Naka-experience na ba kayo ng bootcamp? Kasi naka-experience na ng bootcamp. Yeah. Physical bootcamp. Napaka-hirap ng bootcamp. Okay? Pero itong gagawin natin, no, as we talk about a desire for God, spiritual bootcamp. Pag sinabi ng desire, a lot of people, syempre, no, top list sa mga desire ng tao na una-una talaga, pera. Right? Kaya ako, kahit nanalo kagabi ng 900 million sa Powerball, nandito pa rin ako. Humble lang ako. Atin-atin lang yun, na nanalo ka ng 900 million. Sabi ng nanay, paano ka mananalo kung di ka tataya? So, a lot of people nagdi-desire magkapera. Right? Siyempre naman. Di ba? At madami rin tao, ang gusto nila, yung desire nila, sobra-sobra. Pag nagkaroon, gusto nila meron pa. Pag nagkaroon, gusto nila meron pa. Kaya napunta nga ako sa isang probinsya sa atin, na nakakita ako, nakasalumuha ako na sobrang yaman. As in, hindi mo ma-imagine, nakatira siya sa probinsya, pero sobrang yaman niya. At pagkatapos nun, nakasalamuha ko naman, ang isang taong sobrang hirap. They live in the same place, sa isang province, na sobrang yaman yung tao, na tipong hammer, yung mga ganong kayaman. Yung tao na isa ko nakausap, sobrang hirap. Sa atin, o hindi lang naman sa atin, kahit saan naman, kapag ang tao nagkaroon, gusto pa nila madagdagan, na parang walang katapusan yung desire. Alright? Alam nyo, more than any other discipline, fasting reveals the things that controls us. Sabi ni Richard Foster. Ika nga, time to time, let's make it a habit to say no to our wants. Tandaan nyo, food is not sinful. Okay? Pagka sobra-sobra, yun ay sinful. Meron nga akong nabasa ang tanong nung author, ang pagkain ba daw sa tayo mahilig mga Pinoy? Sa buffet. Diba? Buffet, di ba? Ang pagkain ba daw sa buffet ay sinful. Okay? So, ang ganda ng pagka-explain niya, sabi niya, food is not sinful. No? Pero trying to eat everything there, obviously, it's sinful, right? Because gusto mo kasing ma-maximize yung pera mo,
na 7.99, 8.99, 10.99, di ba? Gusto mo yung makonsume mo more than doon sa amount na binayad mo. Right? Kaya nangyari, nagsasuffer yung katawan natin. Well, lahat naman tayo guilty doon. No? So, why do we fast? No? Pag-usapan natin, bakit natin kailangan mag-fast? Ano ba yung fasting? Bakit kailangan natin mag-fast? Okay? Bakit kailangan natin mag-pray? As we begin the new year, and nakagad, as we begin the new year, pag-usapan natin, kasi ang ganda ng pasok ng new year, na ang mga tao, lalo na dito sa buong Amerika, ang Powerball kasi ay buong Amerika, hindi ang California lottery lang. Sama-sama yan, Texas lottery, buong Amerika yan, kaya $2 yan eh. Usually, ang lottery is $1 only. Pero ang Powerball, kaya umaabot siya ng $1 billion. So kung hindi siya nakuha kagabi, kung hindi siya nakuha kagabi, 900, ang minimum next na bola niya is 1.3. That's $1 billion. 1.3. $1.3 billion. And everybody here in the US, no? Sa news, sa Twitter, talagang bumabaha all about #Powerball. Pinag-uusapan. So, ang desire, sabi nga doon sa tweet na nabasa ko, ang desire daw ng mga tao ngayon, kalahati ng population sa US, which is about 200 million Americans. Ang desire, the only desire is to win Powerball within the week. That's the only desire. Okay? As we open the new year, it is important na we must refocus our desire. Alam niyo, hindi naman masama na sana makuha ko yung ganong kalaking pera. Pero actually, pag nakuha mo na yung pera gano'n, doon mo na marirealize masama pala. Alam mo yun? Kasi nangyayari, nagkakasala ka dahil sa sobrang dami. Ang problema daw dito sa Amerika, kung ang pagkakasala ng mga tao sa mga third world countries ay pumapatay dahil nagugutom, nagnanakaw dahil kulang, dito naman ang problema yung busyness and muchness. Yung sobrang busy natin at sobrang dami natin. Daming pagkain, daming pera, dami lahat. No? Actually, hindi naman madami tayong pera, pero may access tayo to get what we want. We can eat everywhere, we can buy anything. Na yun nga lang, utangin mo. So this, as we open the new year, mag-refocus tayo. No, ano ba yung dapat natin gawin? So, yung pastoral staff ng ating simbahan ay nagkaroon ng nag-set tayo ng ating theme for this year. No? Ang theme natin is to level up. Okay? So narinig niyo naman siya last Sunday, di ba? So as we level up, no, mag-start tayo to refocus our desire, yung ating pagnanasa. Okay? So bakit nga ba tayo nagfa-fast? Number one, because God expects us to fast. Kasi ine-expect ng Panginoon. Imagine, ine-expect pala ni Lord na mag-fast tayo. No? Pero how many times na ba tayong nag-fast? I remember, nung unang beses kong na-experience mag-fast, ang feeling ko, napakahuli ko. Pag nagbukas ka ng TV, parang makamundo yan, makamundo. Parang gano'n. Hindi ka nakikinig doon sa, dati mo pinakikinggan na love radio. Na pinapatay mo yun. Makamundo yan, makamundo. No? Nang nabasa ko ito, sabi sa Matthew 6:16-17, when you fast, do not look somber as the hypocrites do. Na dapat magbihis kayo at saka mukha kayong busog. For they disfigure their faces to show others they are fasting. No? For the present time, they post nagpo-post sila sa status nila or sa Twitter nila na I'm on fasting or whatever, right? We're posting now, we will be having a prayer and fasting. But we are not pinagyayabang na nagfa-fast tayo. Naintindihan natin. For the people to know dun sa community natin na hey, magfa-fast tayong lahat. No? But we are not, what do you call that? Boasting na tayo ay nagfa-fast. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you fast,
put oil on your head and wash your face. Kasi during that time, kapag naglalagay ka ng langis, hindi ka dry. Kasi dry yung area nila di ba? So, malasot lang yung kutis. No? At hugasan mo daw ang iyong muka. Number 2, Jesus fasted. No? Bakit natin kailangan mag-fast? Kasi si Jesus mismo nag-fast. Matthew 4:2. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Oh, kayo mag-alala, magugutom talaga kayo. Okay? So, ganun din si Jesus, na-experience siya magutom. Okay? We fast kasi, sino yung ultimate model natin? Si Jesus. Bakit kaya nag-fast si Jesus? Mamaya, mas malalaman pa natin. Bakit siya nag-fast? Imagine, mismo si Jesus kailangan niya mag-fast. Bakit? Number 3, early Christian fasted. So, yung mga early Christians na tinitingala natin, ating mga spiritual heroes in faith. Sabi sa Acts 14:23, Paul and Barnabas appointed leaders for them in each church, and with prayer and fasting, committed them to the Lord, in whom they had put their trust. Imagine, before they move, they fast first. Number 4, fasting demonstrate humility and dependence on God. Sabi sa Psalm 35:13, yet when they were ill, I put on sackcloth and humbled myself with fasting. With my prayers returned to me unanswered. Fasting demonstrate humility and dependence on God. Okay? So, pansinin niyo yung desire sa mundo. Imagine, kapag nanalo ka nga ng $900 million, no? Bibili ka kaagad siguro ng Corvette. Yung mga normal na, panoorin nyo sa YouTube, hanapin nyo, A&W, yung lotto winners. Yung talagang buhay nila, nasa YouTube nyo, A&W, tapos lotto winners. Yung mga buhay ng mga nanalo. At kadalasan, una nilang binibili, alam nyo ano, kotse na mamahalin. Pangalawa, bahay. Instant, cash nila binabayaran. Tapos, lahat ng mga anak nila, binibigyan nila ng bahay. Tapos, mostly, no, siguro 7 out of 10, lahat sila nababankrupt. Lahat sila nauubos ang pera nila. Kasi labas na labas, wala nang papasok. Di ba? So, fasting demonstrates humility and dependence on God. But imagine kung meron kang sobra-sobra, kanino ka nakadepend? Sa sarili mo. Right? Hindi mo kailangan ng kahit sino. Kasi nakadepend ka sa sarili mo. So baliktad yung desire ng mundo at saka yung desire sa spirituality. Sabi sa Psalm 66:18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Same thing. No? Kung wala kang humility, no? Sa puso mo puro kasalanan, tingin mo ba pakikinggan ng Panginoon ang iyong panalangin? Who is the hardest person to change? Sabi mo sa katabi mo, it's you. Yan. Huwag tayong magturoan. Kundi tayo mismo ang unang-una, no? Tayo mismo, ang unang-unang tao na pinakamahirap baguhin. Bago natin pilitin baguhin ng iba, at meron akong bad news sa inyo, hindi mo pwedeng baguhin ng ibang tao. Tanging Diyos lang ang pwedeng magbago sa tao na yun. Diba? Ikaw ang magbago. Tayo, ako, lahat tayo. Tinatawag ng Diyos magbago. Okay? Bakit? Lahat kasi tayo, matigas ang ulo. Diba? What is your attitude towards fasting and prayer? Are you excited? Alright? Alam nyo, sa experience ko, no, sa church namin dati, kapag ka may fasting and prayer, season to Usually, January ginagawa. Almost lahat ng churches, almost, no? Sa Church of the Nazarene, ganito rin, 21 days. Sa pinanggalingan kong church sa Pilipinas, ganun din. No? Tapos doon sa isang pinaglingkuran kong church sa Pilipinas, ganun din. Puro January. No? Usually 5 days, usually 21 days, iba nga 40 pa kung leaders. Oh. But, kapag ka ina-announce ang prayer and fasting, ang
ang itsura ng mga tao ay prayer and fasting na naman tayo. Di ba? Ang unang may problema, yung may mga birthday. Kasi nga, kasi nga, paano yan? Birthday ko, prayer and fasting tayo. Di ba? Alam nyo, ganun din, ano? Kapag nanalo ka ng 900 million, syempre excited ka. Baka hindi ka nga magkanda tulog eh. Pero alam niyo ba, if you will pray and fast, it is more than yung magigain mo sa $900 million. So, paano yun? No? Alamin natin mamaya. Ang tanong, are you excited? Mari sa atin iba naintindihan natin, mari sa atin iba, hindi pa natin ganun naintindihan. Kaya hindi naman tayo ganun talaga ka-excited. Pero imagine si Jesus, 40 days. Huwag niyo lang gagawin niya 40 days. Parang wala pa ako narinig na nabuhay ng 40 days. Kapag prayer and fasting, ito ang problema. Okay? Ang tao, nakafocus kasi doon sa prayer and fasting. Nakuha natin? Nalilimutan natin na ang prayer and fasting ay byproduct ng desire for God. Nakuha natin? Kasi, kaya namalungkot ang mga church members dahil magpe-prayer and fasting, no, na-observe ko noon, kasi tinitingnan nila as a task na kailangan gawin kasi required ng church. Which is not. Actually, ang sinasabi dito, if you have the desire for God, hindi ka nasasabihan mag-pray and fast. It's an automatic, no, na gagawin mo. Number 5, fasting makes us sensitive to the leading and power of the Holy Spirit. Na-experience nyo na ba na parang hindi nangungusap sa inyo ang Panginoon? Na-experience nyo na ba kahit anong pray nyo, parang walang sagot? No? Maaaring usually, kung masasagot nyo yung tanong na yan, ang sasabihin nyo, na-experience ko yan lalong-lalo na nung hindi pa ako naniniwala sa Diyos. No? Pero nung naniniwala ka na-experience mo na yung Holy Spirit. Anong nangyari? Mas madali mong naiintindihan ang bagay-bagay. Mas naiintindihan mo na nga yung binabasa mong Biblia because of the Holy Spirit. Acts 13, 2-3. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. No, imagine during their time, nung umalis na si Jesus, no, nakarealize sila kanino? Sa Holy Spirit. Kasi physically, wala na si Jesus. No? Nagbigay siya ng comforter. Nagbigay siya ng helper. God does not speak louder when we fast, but we begin to hear Him better because of the Holy Spirit. Okay, pag nag-fast ako, magkakaroon ako ng superpower. Okay? So, iwasan din natin, yung na-observe ko, no, sa mga churches na nakita ko rin, na kapag prayer and fasting, uy, di ba prayer and fasting tayo? Ba't kumakain ka? It's about you. It's not about the person next to you. Do you understand? Oh, bakit prayer and fasting tayo? Ba't nakita kita, naka-check-in ka sa Jollibee? It's not about you. It's not about that person. It's about you and God. Kasi nagiging legalistic na tayo. Right? O, prayer and fasting tayo, bakit ganito, ganyan, bakit ganyan? Alam mo yun? O, bawal lang mag-post ng, ng food sa Instagram. Di ba? Di ba? So, hindi mo kasi alam kung ano yung spiritual state ng tao na yun. Hindi mo rin kasi alam kung kailan siya nagpipray at kailan siya nagfa-fast. Dahil hindi naman tayo pare-parehas na lahat liquid fast lang. Naintindihan natin? Kasi maraming klase ng fasting, which is pag-usapan natin next week. Alam nyo, God does not speak louder when we fast. Hindi yung parang, narinig ko si Lord kasi nagpa-fasting ako. But we begin to hear Him better. Mas naiintindihan natin siya. Fast not only from food, no? Fast also from the following: TV, Facebook, Instagram, Twitter, video games, comic books, novels, etc., etc., etc. Kung ano yung lagi mong ginagawa, you can also fast from that. Number 6, fast means hindi ka pinagbabawalan. Okay?
Ang sinasabi, isang tabi mo lang para mapakita mo yung desire mo sa Panginoon. Number 6, fasting brings personal and national renewal. Sabi sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. We will have a national renewal, both here in the U.S. and sa Philippines. If we will just humble ourselves, pray and seek. And, importante seek His face and turn from our wicked ways. Sabi natin, we will have a national renewal. We will also have a personal renewal. Daniel 9:3. So I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. Kilala naman natin si Daniel. During their time kasi, we need to understand yung culture nila na kapag sobrang lungkot sila, para ipakita nila na abang-aba sila, naglalagay sila ng ashes sa ulo. Okay? Yung sooth, yung pinaggatungan, at saka nagsusuot sila ng sackcloth, sako, yung pinaglalagyan ng mga grains, ng mga yun ang sinusuot nila, madumi. Tapos nagfa-fast sila. Naalala nyo, ginawa din to ni David. At ginawa rin to ng mga tao sa Nineveh. Ang nag-umpisa pa mismo yung hari. Kasi minarningan sila ni Jonah Ang sabi ni Jonah, Lord, wag na nating warningan yung mga yan. Ubusin na lang na, sana mamatay na yung mga, racist si Jonah Kasi Iraqi itong mga to Okay? Mga Arabo. Ang narinig nung hari, na convict, ang sabi niya, naku, totoo ito sinasabi, hindi nagbibiro yan. Lahat tayo mag-sackcloth, maglagay ng ashes sa ulo. At mag-fast. Okay? Nagkaroon ng national renewal sa Nineveh. Nagkaroon ng personal renewal sa Daniel. Ano naman ba effect ng personal renewal? At least, kung may 900 million ka, you put your desire on that. May 900 million ka. Pero mga kapatid, di mo 900 million makukuha yun. Dahil ang cut ni Uncle Sam doon is, I think makuha mo lang doon, 450, 500. Almost half ang tax nun. So, hindi mo siya mauwi. Okay? Ng 900 million. Okay. So, ano naman pa pala ako? So, hindi ko mauwi yung 900 million. Nakalahati lang pala dahil may tax si Uncle Sam. Pero ito buong buo. Ano na pala ni Daniel? Dahil nagkaroon siya ng personal renewal sa Panginoon because of his prayer and fasting. Imagine, nasa loob siya ng lions den. Hindi siya ginalaw. That is the power of having a connection with God. Okay? Naisip ko rin, sabi, si Jesus na nandito, ang linaw, hindi niya daw ginamit yung pagka-Diyos niya. Paano niya nagawa yung mga miracles na yun? Di ba dapat pang-Diyos lang yung gumagawa ng ganon? Pero ang liwanag na sinasabi ng Biblia, na sabi niya, kung ano yung nagagawa ko, pwede niyo rin gawin. It is not because that I am God, it is because I am connected to my Father. If we are connected sa Panginoon, we can do things na ginagawa ng Panginoon. Pag pinalangin natin isang may sakit, gagaling. Kapag ipinalangin natin na nalulungkot, sasaya. Kapag, alam mo yun, meron ka kasing personal renewal sa Panginoon. The problem with our country is not the sins of the politicians. It's the non-practicing of faith by Christians. Alam niyo ba, ang may kasalanan kung bakit dugmok ang isang bansa ay hindi yung mga non-Christians, yung mga Christians. Kasi hindi sila nananalangin para sa ating bansa. Hindi sila nananalangin na maging Kristiyano yung mga tao. Masaya na sila, na Kristiyano sila. Napunta sila ng linggo, na masaya sila makasalamuha ang Diyos. Masaya sila na nakikinig ng salita ng Diyos.
pero hindi talaga natin sinishare ang pag-ibig ng Diyos. We don't repent, fast, and pray. We don't cry for our country. We don't cry for the Philippines. We don't cry for the US. No, we just are maintaining Christians. Alam niyo, shallow prayer life is equals to shallow Christian life. We are the same as yesterday. We don't grow. And yet, we are wondering why. Bakit kaya? Bakit kaya daw nag-grow? Bakit kaya yung kaklase ko noon? Dati nauna akong Christian sa kanya. 10 years na akong Christian bago siya naging Christian. Ngayon, nag-grow siya. No? Pero ako, hindi ako nag-grow. Bakit kaya? Because shallow prayer life is equal to shallow Christian life. Now, we are the same yesterday. We don't grow. If you want to be freed from sexual immorality, financial turmoil, bad relationships, hatred, anger, depression, mental fatigue, work-related stress, and others, fast and pray. No? We will have our fasting and prayer on January 11. That will be... Oh, sorry. Ang haba niyan. 2016, ha? In 2 years from now. Magkatabi ba yung 6 tsaka 8? Di naman. Layo naman. So, ang start natin bukas hanggang 2018. Ang start natin bukas. Okay, this is not compulsory. Alright? This is between you and God. If God is asking you to fast, fast. If God is asking you to pray, pray. If you hear nothing from God, then don't do anything. Don't do it because it's a church project or church whatever. This is between you and God. And do not ask people, "Oy, sister, bakit di ka nagpa-fast? Fasting tayo ngayon." No, wag mong pakialaman ang ibang tao, pakialaman mo lang ang sarili mo. Right? Oy, ang lakas mong kumain, nakadalawang rice ka na. Fasting tayo ngayon. Huwag mong pakialaman yung ibang tao. Pakialaman mo yung sarili mo. Okay? Diyan, wag tayong legalistic. Okay? Maraming klase pa ng ibang fasting. No? Napag-uusapan natin next week. But for now, ang focus, kasi may tinatawag na Daniel fasting, na vegetables and fruits, di ba? Or nag-juicer. So, pag magfa-fast pala kayo, make sure lang na aalalayan nyo. Okay? So, merong, magfa-fast na kayo bukas, so gradual na dapat ang kain nyo bago kayo mag-fast. Kung mag-full fast kayo. Kung hindi naman, walang problema. Okay, may tinatawag na Daniel fast. Meron naman na fast lang sa umaga, may fast lang sa tanghali, may fast lang sa gabi. No, depende sa inyo. Meron naman tinatawag na no sweets, no meat fasting. So, avoid mo for 21 days ang sweets. So, wala kang chocolate, candy, blah, blah, blah. Diba? Wala kang soda, diba? Or wala ka ring meat. Nakainin mo lang ay gulay, vegetables, and everything. Or, ewan ko, fish ba kasama sa meat yon? So, meat pa rin, di ba? So, oil, yung mga oily, iwasan mo, mga ganun-ganun. So, depende kasi sa dealing mo, kung ano yung gusto mo ipag-fast. No? Meron naman nagpa-fast doon sa hindi manonood ng TV or aalis sa social media, I don't know. Okay? It is between you and God. Okay? Kasi mamaya, kakakorek mo na, ba, nag-fast ka. Okay? Tapos, nag-fasting mo pala, morning. Tapos, ang fasting nung kaibigan mo, evening. Tapos, nung lunchtime, nakita mo siyang kumakain. Uy, ba't ka kumakain? Fasting tayo, di ba? So, wag mo pakikialaman kahit sino. Sarili mo lang ang pakialaman mo. Alright? Noong April 30, 1863, no, nakakatuwa naman si Abraham Lincoln kasi tinatag niya yung a day of national humiliation, a day of fasting and prayer. Mapapansin niyo yung mga forefathers ng US kung bakit sila pinagpala. Kasi sila mismo alam nila yung spiritual foundation. Okay? Sila mismo nagpapahayag sila ng
National Day of Fasting and Prayer. National Day of Humiliation. Ano ba sa Tagalog ng humiliation? Di ba? Pagpapakumbaba. Di ba? Yung kumbaga pagpapakaaba. Sabi ni Abraham Lincoln, we have grown in numbers, wealth, and power as no other nation has grown. But we have forgotten God. This was 1863. How much more in 2016? How much we've forgotten about God. Diba? Today, you are not even allowed to pray in our public schools. Thank the Lord, nakapasok tayo sa Arlita High School at nagkaroon tayo ng campus ministry. Imagine, that is LAUSD. We are praying, we are reading the Bible, we are worshiping. No? Nakakatuwa kasi pag kumakanta ng worship song, yung mga bata tumitingin. No? Anong ginagawa nito mga to? No? And these kids, hindi nila alam. Kahit si Jesus, di nila kilala. Imagine, nasa Amerika, Christian nation, di nila kilala si Jesus. At least sa Pilipinas, kilala si Jesus eh. Kasi nga, Catholic nation tayo, right? Bible is not allowed in respect of the atheists and other Christian religions. Hindi ko maintindihan, bawal ang Bible kasi ma-offend natin yung mga atheists. Di ba? Hindi ko maintindihan yun. Pero pag yung satanisa nagpatayo ng rebulto, na dapat i-respect yan kasi spiritual freedom yan. Kapag yung mga Muslim nagpatayo ng mosque, dapat i-respect yan kasi spiritual freedom yan. Pero pag nagdala ka ng Bible, nakaka-offend ka. Kung maintindihan. Alam nyo, USA started from the Bible and end up listening to atheists. Dati nakikinig tayo, kanino? Sa mga forefathers natin na Kristiyano. Ngayon nakikinig tayo kanino? Sa mga atheists. Sa mga liberals. Sa mga tao na ang sinasabi nila, ito ang tama. No? Na tama magpakasal ang babae sa babae at lalaki sa lalaki. Na tama na wag papaluin ng bata, wag sisigawan ng bata, wag siswetuhin ng bata. Now dito, alam niyo ba na tinatanong ang mga anak nyo sa school kung sinisigawan nyo sila o pinapalo nyo sila. No, kasi i-report kayo. Totoo yun. Totoo yun, di ba? Pero ano sabi sa Bible? Spare a rod and spoil a child. Di ba? Ang sinasabi kasi ng batas, bawal mo silang abusuhin. Pero, pwede mo silang paluin. Paano mo kasi makukorek yung bata kapag hindi mo inayos? Di ba? Kaya madaming matigas ang ulo. Alam, sino ba makakalimot doon sa Sandy Hook Elementary? Naalala niyo yun? It was December, years ago, na nagkaroon ng shooting. Di ba? Sa Sandy Hook Elementary. And look at the innocent lives na pinatay ng shooter na to. Diba? May mental problem yung shooter eh. Diba? Pumasok siya sa isang elementary school, sa isang preschool, pinagbabaril niya yung mga bata na to. No? Nakakatuwa kasi napapansin nyo, after ng shooting, anong ginawa ng fire department? Lumuhod at nanalangin. Pero ang tanong ng mga atheists, where is your God now during the shooting incident? Habang namamaril, yung tao, habang binabaril niya yung mga bata na to, nasaan ang Diyos nyo? Diba? Sinagot sila ng mga Christians, I remember our God, you remove them from your schools. Kasi pinagbawal nga, di ba? Yung Bible at pananalangin. Pero tingnan nyo, after ng insidente, nananalangin yung mga tao. Alam nyo, number 7, fasting is good for health. Alam nyo, sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So naging pamantayan natin mga Kristiyano na hanapin muna ang Diyos bago natin hanapin yung gusto natin. Okay? Importante, kasi lahat naman tayo gusto maging sexy, di ba, maging healthy. Pero, wag natin gamitin yung fasting para pumayat tayo. Wag natin gamitin dahilan yung fasting para pumayat tayo. The reason we fast is because we desire yung communion natin sa Lord. Not para pumayat ako, pa-fasting ako. Pero tingnan nyo, pasok po yung principle na Matthew 6:33. If you seek first the kingdom of God,
all these things will be added unto you. If you seek God, you desire Him, you fast and pray, anong byproduct? Papayat ka. Di ba? Di ba? Magiging healthy ka. Do not fast because you want to lose weight. Remember, fat is sexy. Do not fast because you want to lose weight. Ulitin ko, do not fast because you want to lose weight. Fast because you love God. Fast with right reasons. Ano ba yung mga right reasons as we fast? To be drawn closer to the Lord. To hear God. To bring honor to God. Ano ba ang motive mo? And if you fast and you don't pray, that is nothing. Diet ang tawag doon. Di ba? You fast, you don't eat, but you don't pray, that is diet. Sabayan mo na na exercise. Di ba? But if you fast and pray, you will draw yourself closer to the Lord, you will hear God more, magiging sensitive ka, at you will bring honor to God. How can I bring honor to God? By starving myself. Simple lang. As you starve yourself, you deny yourself from these things, mas maiisip mo siya, nananalain ka sa Kanya, naging close kayo. Kapag close ka sa Diyos, maniwala ka, less ang kasalanan mo. Napansin niyo ba yun? Less ang kasalanan niyo pag pas close ka kay Lord. Pag mas malayo ka, mas madami kang kasalanan. Diba, minsan itali niyo yung mga ginawa niyo kasalanan. Tapos pansinin niyo, malayo ba ako o malapit ako sa Lord? Alam niyo, fasting in the biblical sense is choosing not to partake of the food because your spiritual hunger is so deep. Your determination in intercession so intense, or your spiritual warfare is so demanding that you have temporarily set aside even fleshly needs to give yourself to prayer and meditation. So, napapalitan ng desire mo sa Panginoon, yung desire mo sa ibang bagay. Do you have something to pray for? No? Salvation for family members. Your own personal needs. How about healing, quarrels, hatred? Pray and fast. Alam nyo, the battle is the Lord when you fast and pray. 2 Chronicles 20:15. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Hindi mo problema, mamomblema. Problema ni Lord yan. Okay? Hindi mo problema, mamomblema. Problema ni Lord yan. Okay. Bakit? Tingnan niyo ulit. Sabi, after these, the Moabites and the Ammonites with some of the Meunites came to wage war against who? Kay King Jehoshaphat. Tamo? Kasi pati yung hari, fat. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom. Nako, sir, meron pa parating na marami. Uubusin tayo nito. Vast army. No? From the other side of the Dead Sea. It is already in Hazezon Tamar. That is in En-Gedi. Alarmed, no? Naalarma si Jehoshaphat. Resolved to inquire of the Lord. And he proclaimed a fast for all Judah. No? Si Jehoshaphat, na-alarm siya. Sabi niya, teka, sabihin mo sa buong Judah, okay, dalawa kasi tribe din Israel tsaka Judah, sabihin mo sa buong Judah, mag-fast. Okay, tanong ko sa inyo, pag ikaw lulusubin na, ano una mong gagawin? Sabihin mo sa army mo, maghanda kayo, lalaban tayo, we will defend our territory. Pero tingnan niyo itong malapit sa Panginoon. Ang sabi niya, mag-fast tayo. Verse 4, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. What are you afraid of? Alam niyo si Jehoshaphat, bilang hari, natakot din siya. No? Fear will let you compromise. Fear will paralyze. Fear will paralyze you.
Fear will lead you to disobedience. Fear will turn you away from God. But handle it properly. Ano ba yan? Like Jehoshaphat. Okay? Handle it properly. Like Jehoshaphat. Ang ganda ng pagka-handle niya. He fasted and prayed. No? Sabi dito, the people of Judah came together to seek help from the Lord. No? Madaming fear, nakakatakot na pwedeng mangyari sa 2016. But let us handle it properly. Kagaya ng pag-handle ni Jehoshaphat. Every problem is an opportunity. Who do you turn to when you're afraid? Your spouse, your pastor, your counselor? I encourage you to go to God. Siya lang ang may sagot sa mga tanong nyo. Siya lang ang may sagot sa kasalanan natin. Siya lang ang may sagot sa mga problema natin. Hindi nyo nga problema ang problema. Problema ng Diyos yun. Every problem is an opportunity for God to exhibit His greatness. Ayan. Alam nyo, kapag ka makulimlim na ang buhay natin, pagkakataon na ng Diyos yun na mag-shine. Okay? Na maging sunshine siya ng buhay nyo at exhibit ang kanya kapangyarihan para mas makilala natin siya. Alam nyo, kapag may problema kayo, mas matuwa. Bakit? Kasi mag-expect kayo ng milagro. Ang sarap kayang makakita ng mga milagro. Di ba? 2 Chronicles 19:3. There is, however, some good in you, for you have rid the land of the Asherah poles and have set your heart on seeking God. He told them, consider carefully what you do, because you are not judging for mere mortals, but for the Lord, who is with you whenever you give a verdict. Now let the fear of the Lord be on you. Judge carefully, for with the Lord our God there is no injustice or partiality or bribery. The king were under attack by the enemy. Why? Bakit siya hinahabol ng mga kalaban? Because he is doing the right thing. Kapag kayo nakaka-experience ng mga attacks, because you're doing the right thing, expect the devil will confuse you, and he will persuade people to hate you, mostly for no reason at all. What now? You need to fast and pray. No, na-experience yun na ba na under attack kayo financially? Na-experience yun na ba that some of you were under attack sa health, or under attack yung mga kaibigan nyo sa health, or may kamag-anak kayo na nagkakasakit, or some of you are under attack sa relationships, or some of you, no, for no reason at all, people will just hate you because you are doing what is right. You must fast and pray. That king is worshiping the Lord. Kung mababasa niyo yung mga kings, mapapansin niyo doon, may mga kings na okay, may mga kings na hindi okay. Yung mga hindi okay na kings, mapapansin niyo, kung babasahin niyo yung Book of Kings, yung mga kings na hindi okay, ang nakasulat doon, no, nagparty sila, ng babae sila, kumain sila, uminom sila, lahat puro okay eh. Wala silang attack. Kasi, kung demonyo ka, bakit ka pa magdo-double time sa kapwa mo demonyo? Sa'yo na yan eh. Magdo-double time ka doon sa mga, sino yung mga kings na mabubuti? Yung mga mabubuting kings, lagi ina-attack. Diba? Kagaya mo rin, Kristyano, diba, minsan papunta ka na lang ng church, may attack ka pa. Diba, mag-aaway pa kayo mag-asawa, mag-aaway. Diba? May attack ka pa. Diba? Alam nyo, importante na ma-realize mo that the devil will try to confuse you as a person. The devil will try to confuse you as a couple. The devil will try to confuse you as a family. The devil will try to confuse you as a church. Okay? Because you are doing what is right to the eyes of God. Because ang heart mo is to share the gospel. Ang heart mo is to worship the Lord. Ang heart mo is to please the Lord. Ang heart mo is to give everything you can give to God. Pero the devil will always try to hinder you. Sa'yo siya magdo-double time. Bakit? Kasi
worth kang opponent. Kaya yung pansin niyo yung mayayaman na sobrang sama, lalo pang yung mayaman na mamayagpag, hindi nga pinapansin ng demonyo yun. Kasi makikita-kita sila sa finals. Di ba? Wala silang Diyos eh. Pero ikaw na may Diyos, ay magda-double time ako sa'yo. Hindi naman tanga siguro yung demonyo. Naintindihan natin? So expect an attack. Right? Even though you're doing what is right, expect an attack. But the good thing is, your shield is the Lord your God.